weeks ago, bigla ko nalang nakita itong Infinix 040 5G sa Lazada. Actually, parang ang tahimik lang nila dito. Wala akong nabalitaan from Infinix at wala rin akong nakitang post sa Facebook page nila nun. So, nung nakita ko, bumili ka agad ako. Hindi ko lang na-review agad, pero ngayon kasi pinopromote na rin nila to sa mga page nila. At kung babalik tayo last year, 030 5G yung isa sa mabenta ng Infinix dahil maganda naman talaga. So, pag-usapan natin ngayon kung ganun din ba itong bagong 040 5G nila. MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 144Hz curved AMOLED display, 12 gigs na RAM at half a terabyte na storage, dual speakers tuned by JBL, 108 megapixel camera, 5000 mAh battery with 45 watt fast charging, and may 20 watts na wireless charging pa. Bago tayo mag-start, subscribe muna para maka 500k na tayo at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short reviews pa namin. Okay, so pakita ko muna sa inyo yung build and design na tingin ko magugustuhan ng karamihan sa atin. Honestly, after kong magamit yung Hot 50 Pro Plus nila na sobrang nipis, nagmukhang makapal itong 040 5G pero manipis lang din naman. Medyo mabigat din ang konti. Hindi naman sobra, mas mabigat pa rin yung S24 Ultra and yung mga Pro Max na iPhones. And dahil nga curved yung parehong harap at likod, komportable rin talaga sa kamay. Tatlong kulay yung available. Meron silang rock black, moving titanium, at yung pinili ko naman ay itong violet garden na honestly maganda rin talaga yung itsura. Not sure lang kung glass back yan kasi wala ring nakalagay sa website ng Infinix. Pero ang premium tignan at ang premium ding hawakan. Yung free case na included, honestly may pagkasosyal din. Hindi nga lang ganun kaprotektado yung phone natin dito since open yung gilid. Tapos yung magnets dyan for magnetic wireless charging, importante ring pag-usapan natin. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. Now, alam kong hindi lahat gusto yung ganitong malaking camera module sa mga phones nila. But it looks good para sa akin. Lalo pat may iba't ibang texture silang ginawa dyan. Yung screen natin, may Corning Gorilla Glass 5 protection. Also, meron ding included na tempered glass na pwede nating i-install. Tapos, in terms of ingress protection, meron tong IP54 rating na pangkaraniwan na rin naman. At para sa akin, minimum IP rating na rin dapat para sa ganitong presyo. Yung display ang solid para sa ganitong presyo. 6.78-inch curved AMOLED panel with 1080p resolution and 144Hz na screen refresh rate. Una muna, hanggang ngayon, premium looking display pa rin talaga pag curved. Hindi siya ganong kaganda for gamers, better for gamers ang flat displays, and isang downside din sa ganito, mas mahirap tong lagyan ng screen protector and tempered glass. Kung matagal ka ng subscriber, malamang alam mo na rin na I personally prefer flat over curved displays din. Though, gets ko rin naman na may mga may gusto pa rin ng ganito dahil nga sa mas premium na datingan. And good news naman kasi so far, wala rin naman akong na-experience na mistouch sa gilid-gilid. So, hindi naman to naging issue sa paggamit ko. At speaking of aktual na paggamit ko, nanood ako ng mga videos dito, YouTube and Netflix, at goods. Since 10-bit AMOLED panel nga, syempre we have vibrant and accurate colors, maganda for watching animes. Tinry ko rin sa Big Bang Theory, Lucifer, okay yung mga skin tones, mga dark scenes sa Stranger Things, goods din kahit wala tayong HDR sa Netflix. Syempre naka-widevine L1 na rin for full HD playback. Hindi na pwedeng mawala yan sa ganitong price. Yun nga lang napansin ko na may smoothening effect siyang ginagawa sa mukha ng mga tao na okay lang din naman. Though, syempre para sa akin mas okay pa rin kung wala na lang ganong effect para makita ko talaga kung ano yung itsura ng palabas. Sa smoothness naman ng display, again, up to 144Hz yung screen refresh rate at yan yung binibigay niyang limit kapag nasa home screen tayo and most probably sa mga apps din na may support sa 144Hz. Mabilis lang ding nagsi-60 kapag still na lang at sa mga social media apps like Facebook and Instagram, 120Hz lang din yung binibigay na limit kahit na i-force natin sa 144Hz yung refresh rate sa settings. Kaya nga up to 144Hz. At sa akin hindi naman problema yan since hindi rin naman talaga big deal yung extra smoothness ng 144 kumpara sa usual 120Hz ng mga mid-range phones. Honestly, karamihan sa atin, hindi rin yan mapapansin. At kahit sa mga tulad ko na napapansin yung mga ganito, hindi rin naman malaking bagay since very smooth na rin talaga yung 120Hz. Actually, kung tutuusin nga, pwede mo rin yang tignan as dagdag battery consumption lang din. Pero, syempre,
ang ending pa rin yan, hindi natin pwedeng baliwalain na may extra smoothness na binibigay sa atin ng Infinix kumpara sa ibang mga mid-range phones na usually ay naka 120Hz. And also sa brightness nga pala, up to 1300 nits din yung peak. Not the best, may mga brands na nag-o-offer ng mas mataas pang brightness like Poco, but still, decent pa rin naman at visible display pa rin outdoors. Next, dito naman tayo sa performance. MediaTek Dimensity 8200 Ultimate yung chipset, 12 gigs of LPDDR5 memory, and 512 gigs na rin yung UFS 3.1 storage. So, ang laking RAM and storage nito para sa presyo. Well, hindi naman to bago sa Infinix since lagi naman silang galante sa RAM and storage kahit pa sa mga budget phones nila. So, siguro ang sa akin lang, nakakatuwa tong 512 gigs kasi usually mga 25k pataas na yung meron nito. At meron pa ngang worth 30k tapos 256 gigs lang yung binibigay. Tulad na lang nitong Realme GT6. Sa software experience naman, may konting bloatwares tayo. Okay lang naman yan since mas malala pa rin yung sa iba. In terms of extra features, siksik din naman itong XOS. And this time, kinonfirm na nila yung 2OS upgrades. So hanggang Android 16 tayo dito and 3 years naman yung security patch. Not bad na rin naman, hindi pa nga lang talaga papantay sa mga brands na nag-e-excel pagdating sa ganitong bagay. Like, for example, yung nating Phone 2a. Lamang yon ng isa dito, 4 years na security patch, and halos buwan-buwan din kasi silang naglalabas ng updates, unlike dito sa Infinix na minsan, kahit 3 months na yung nakakalipas, wala pa rin. Actually, last update nga nitong 045G August pa. So, hindi pa ganong kaganda yung software support dito, pero ang positive naman at least, unti-unti silang nag-i-improve at sana magdire-diretso na. Ang Tutu benchmark score is almost 1 million na rin, so matik na maaasahan mong mabilis to at hindi mo po problemahin yung mga pang-araw-araw mong apps kahit pagsabay-sabayin mo pa. However, hinay-hinay pa rin dapat kung maglalaro ka ng mga graphic-intensive games dahil mag-iinit talaga to. 3 games ulit yung sinubukan ko. Una muna sa Mobile Legends. Ultra settings. Ang ganda ng performance. Very smooth. Very responsive. Nakakuha tayo dyan ng 118 FPS on average. So, consistent na above 100 FPS din. And hindi to gaanong uminit since nasa 40 degrees lang din yung maximum temperature dyan. Call of Duty Mobile, ganun din. Sinubukan ko yung 90 FPS ng VR mode. Ito yung settings. 88 FPS din yan on average. Makikita nyo rin na very sensitive and very responsive. Yung gyroscope natin dito, walang delay, at maganda ulit yung temperature na nakuha. Pero nung Genshin Impact na, eto na. Sinubukan ko rin kasi talagang isagad yan sa highest graphics, 60 FPS mode. And nakakita na agad tayo dyan ng frame drops na mas bumaba pa nung nasa 17 minutes na dahil uminit na talaga yung phone. 47 degrees yung maximum temperature dito. So, hindi rin biro. Well, to be fair, yung mga performance-centric phones natin, like the Poco F6 series, umabot din naman ng 46 degrees. So, tulad lang din sa mga yon, kung gagamitin mo to for playing demanding games, kailangan mo talaga ng phone cooler. Yung Red Magic cooler na tinest ko last time, maganda. So, inilink ko na lang din yon sa description kung sakaling interesado kayo. Sa battery and charging, unahin muna natin yung charging since dito sila may ino-offer na extra. 45 watts of wired charging yung supported. And sa testing ko, mabilis lang to. 30 minutes from 10 to 58%. Tapos, 1 hour and 4 minutes naman para mapuno from 10 to 100%. Ngayon, ang extrang ino-offer nila ay yung 20 watts na wireless charging. Of course, mas matagal yung charging natin dito, tulad lang din sa mga flagship phones. And also, yung magnetic feature niyan, tulad lang din sa mga budget phones nila. Nasa case lang yung magnets at wala sa mismong phone, so hindi talaga siya katulad nung MagSafe sa iPhones. Actually, may mga nabibili nga ring magnets na pwedeng idikit sa kahit anong case para maging magnetic. So, hindi naman to espesyal at hindi rin siya ganong kakapit kahit na malakas yung magnets sa wireless charger mo. Pero, ang big plus kasi para sa akin dito ay hindi naman yung magnets, kundi yung mismong wireless charging feature. Kasi, kahit naman itong 80k plus na S24 Ultra, wala rin namang magnets. Bumili lang din ako ng case para magamit ko sa MagSafe chargers. And yes, nagamit talaga ako ng wireless charging sa mga personal phones ko. So, isa ako sa mga tao na na-appreciate yung ganitong klase ng feature. And also, kahit kasi sabihin natin na hindi ka nagamit ng wireless charger or hindi man espesyal yung magnetic feature na minamarket nila dito, ang ending pa rin para sa akin, nakapaglagay sila ng wireless charging sa ganitong price. Samantalang usually, nakikita lang natin yan sa mga flagship phones or mga 30k plus na mid-range. Kumbaga, mas okay pa rin sa akin na meron
kaysa naman wala. And isa pang meron dito na kadalasan, wala rin sa iba, bypass charging, kung sakaling importante sa iyo yun. Yung PCMark battery test natin ang mababa. Kasi kahit na 5,000 mAh din naman yung battery capacity dito, just like most of the phones ngayon, nasa 9 hours lang yung nakuha kong screen on time at mababa talaga yan. 12 hours yung okay sa akin, though hindi pa makunat yung ganon. So, 9 hours, medyo semplang na score yan. So, para lang din sure, sinubukan kong mag-Facebook and YouTube for about 4 hours and 25% lang yung nabawas. So, mukhang maayos naman on actual usage. Siguro, nagra-run lang talaga siya ng 144Hz all the time sa PCMark battery test, kaya 9 hours lang yung nakuha. So, susubukan ko pang gamitin to ng ilang araw pa at babalitaan ko kayo tungkol sa actual SOT sa mismong paggamit ko. Sa camera naman, meron tayong 108 megapixel main shooter, 50 megapixel ultra-wide, 2 megapixel depth sensor, at 50 megapixel na front cam. At sa totoo lang, nagustuhan ko yung camera performance ng phone na to. Medyo boosted lang talaga yung colors natin dito. Medyo sumobra ng konti yung tingkad sa panlasa ko, lalo na sa green parts. And most of the shots may pagka-warm din yung kuha. And ganyan naman talaga ang color processing ng Infinix kahit sa ibang mga phones nila. But overall, sharp yung kuha natin, detailed photos, good dynamic range, well exposed yung mga photos natin, nahihirapan din sa mga challenging na lighting conditions. Tulad dito, against the light talaga yung kuha natin, but still, for the price, impressive na rin yung camera performance, lalo pa kung makukuha mo to ng naka-promo. Maganda rin kasi yung kuha kahit sa gabi, may pagka-soft na sa gilid-gilid, lalo na sa mga corners, pero yung mga LEDs natin dyan, ang ganda ng kuha, properly exposed, yung sharpness and detail sa mismong subject andyan din. Kahit tao yung subject natin, may katapat lang talaga kaming pulang LED dito, kaya ganyan yung kulay. Sa ultra-wide naman, makakakuha rin tayo ng decent photos. Karamihan sa mga shots natin dyan, dikit yung kulay sa main cam, and very usable photos din, which is good kasi minsan, may mga higher end mid-range phones na talagang OLATs yung ultra-wide camera, so para sa below 18K na price, hindi na rin talaga masama. Actually, mas nagustuhan ko pa nga yung kuha ng ultra-wide dito kumpara dun sa ultra-wide ng Xiaomi 14T. Kasi yung sa 14T, di ba, nagwa-watercolor effect na kapag gabi. Pero dito, kahit nighttime, presentable pa rin yung kuha. Well, dark yung photos natin dito and nawawala na yung detail sa shadows, pero mas okay sa akin yung ganito at pwedeng-pwede pa rin ipang post sa social media. Yung 3x zoom natin, okay naman kung maliwanag, though expect nyo na rin na mas soft yung photos dito since digital zoom lang yan and nag-i-struggle na rin yan sa gabi. Pagdating sa selfies, honestly nagustuhan ko rin kasi good photos din yung kuha pag may proper lighting tayo. Tulad dito, may gamit kaming softbox, skin tones are good as well, very natural looking naman, may pampaputi nga lang sila ng konti kahit na naka-turn off yung beauty filter. Tapos in low light conditions, posible tayong makakuha ng slightly blurred photos, so you have to make sure lang na steady ka, steady yung kamay mo. At pag nagawa mo yan, eto naman yung kuha. Panalo na rin para sa 18K phone at para lang may idea pa kayo sa sinasabi ko, eto yung low light selfie kumpara sa 26K na Xiaomi 14T. Isang maliit na bumbilya lang yung bukas dyan. At eto naman pag may softbox na mahina lang din naman at 14%. Sa video recording naman, pwede hanggang 4K 60fps sa lahat ng camera, main, ultra-wide, tsaka selfie. Ang kaso lang, lahat din yan maalog sa 4K 60 at medyo malala, so para sa akin, magagamit lang talaga natin yung 4K 60 kung meron tayong tripod or meron tayong gimbal. Pero ang good news naman, meron tayong ultra steady mode pag naka 4K 30fps lang. Ito yung sample ng mga nakuha natin at okay naman lahat. Okay yung overall quality ng video considering the price. Dito naghahabol din ako ng anak ko, handheld lang din yan at hindi naman sobrang maalog. Tapos eto naman yung kuha nung gabi na at syempre naging mas soft, pero kita nyo naman na solid video pa rin, lalo na sa parts na may mga LEDs. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Infinix Zero 40 5G. Naka 4K 60fps tayo ngayon at dito napapansin ko na kagad na medyo maalog yung kuha natin. So bababa tayo ng 4K 30fps para ma-enable natin yung ultra steady mode. Yun! So eto naman yung 4K 30fps nitong Infinix Zero 40 5G ultra steady turned on. May
konting alog pa rin akong nakikita pero hindi naman katulad nung sa kanina. Also, mas kumipot din yung field of view dahil nga yan sa EIS. At gamit ko rin ngayon yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung parehong audio at video. Other features naman, good news kasi meron tayong IR remote. Pwedeng pang-control sa ilang mga appliances natin like aircon. Haptic feedback, honestly nagulat ako kasi hindi ganun kaganda and dapat maganda-ganda na kapag ganito yung price. In-display fingerprint scanner, walang problema. Mabilis at accurate na nababasa yung daliri ko. Naka Wi-Fi 6 na rin, so kuhang-kuha naman yung speed ng internet plan namin. Signal sa Talk 'N Text SIM card ko, okay din naman. Goods din yung parehong audio and video sa Messenger video calls. But unfortunately, wala tayong headphone jack and micro SD card slot dito. Okay, so available na itong Infinix Zero 40 5G sa parehong Shopee at Lazada. Hindi ko pa alam sa ngayon kung meron na rin sa mga physical stores nila. So ilalagay ko na lang din yung link ng Lazada dyan sa description. Dyan ako bumili at dyan din sila nag-sale last time. Sa nakita ko, 17,999 pesos ang SRP. Dahil sa Lazada vouchers, nabili ko lang yung sa akin for just 17,100 plus. And yun nga, last time nag-sale sila para makuha lang natin to for just 16K plus. Pros and cons tayo. Para sa mga bagay na nagustuhan ko dito, gandang display, premium looking design, solid performance, not for hardcore gamers, pero yung almost 1M na Antutu benchmark score, even after years, alam mong magiging mabilis pa rin sa mga lighter applications natin. Battery life, i-update ko kayo sa comments, pero yun nga, mukhang goods din naman sa aktual na paggamit, sa benchmark lang talaga sumemplang. Charging speed, mabilis din, may wireless charging pa, at eto madalas hindi na rin napapansin ng ilan sa atin, 18K mo, 12 gigs na yung RAM, at 512 gigs yung internal storage. And that is a big plus para hindi ka kapusin kung gagamitin mo yung phone ng ilang taon. Now, para naman sa mga cons, una yung pag-init. So, hindi ko to mare-recommend sa mga hardcore gamers. And to be fair, hindi rin naman gamers ang target ng Infinix dito. Meron silang GT20 Pro para doon. Mga games like Mobile Legends, yan pwede naman. Maganda yung temps na nakuha natin dyan. Pero demanding games, hindi uubra kung wala kang phone cooler. 4K 30 lang yung magagamit mo kung handheld recording lang. Walang micro SD card slot, walang headphone jack, and yung software support, okay na rin naman yung tagal. Pero mention ko lang din na hindi ganong kadalas maglabas ng software updates ang Infinix. Still, considering na 18K lang tong phone na to at 16K plus kapag naka-promo, para sa akin panalo yung presyo. Kasi sa ilang mga aspeto, kaya niya ring sumabay sa mga tigto 25 to 30K na smartphones. Actually, parang ganun nga yung nakikita kong atake nila dito. Para siyang mas murang alternative sa mga phones like the Vivo V30 Pro, Honor 200 Pro, Realme 13 Pro Plus. Hindi ko sinasabing ka-level to ng mga yon pero ganun yung datingan niya. Para siyang upper mid-range na 18K lang. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nakatulong tong video. Bago magpasko, syempre meron tayong pamigay. Una sa listahan natin yung Tecno Spark 30 Pro Optimus Prime Edition. So abang-abang sa mga susunod na videos. Para sa mga sulit gaming phones, click mo lang to. At para sa mga phones na bumaba na ang presyo, click mo lang to.